Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo. O guys, let's go! Kanina pa kami nabubuisit sa'yo eh. Sa totoo lang. Yung operasyon na yan, peke yan eh. No, peke. Peke, ginagago tayo eh. Ginagago kayo eh. No? Sorry sorry. Sa mga PNP, mga kinakulan. Baka hindi nyo rin alam na ginagago rin kayo eh, no? Baka this is a need to know basis operation. Okay. Mga ilang tao lang ang nakakalam na talagang merong ganong huli, etc. etc. Pero sa tingin ko talaga fake news. Fake yan eh. Bakit? Okay. I would like to look at it from the point of view of a drug lord, no? A syndicate. Syndicate yung utak, no? From a businessman's standpoint. Kasi walang yan. Ilan yung 2 tonelada? 2 tonelada 13.3 billion. You do not put your eggs in one basket. No? Sige, yun yung pupunta natin. Number 1, shipment. Okay, shipment. Ano mali doon sa shipment? Isang tao, driver, ibigay ko na doon sa driver. Walang kinalaman kunyari yung driver. Inosente yung driver. Okay, bigyan natin sa kanya. Tapos yung mga sinasabi naman nagko-comment, yung 2 tonelada kasya ba doon sa poton na anong kapasidad? 2 tonelada rin kunwari yung kapasidad, pinag-siksik-siksik. Okay, let's give it na ganon. Peke ba yung droga na ginamit? Pwede. Pwedeng actual. Recycled ba yung ginamit? Pwede. Pwedeng hindi. No? Pero ang sa akin, ang pinaka-glaring na dapat tignan, hindi na bale yung yung droga, yung quality ng droga na sinasabi kagad ni BBM na first grade quality. Parang tatak made in ganyan, di ba? Saan ba galing? Napansin ko rin yung yung packaging. Kasi kung isa pinanggalingan yan, pare-pares dapat yung packaging. Tignan niyo yung mga yung mga nahuli nung sino yun? Yung general ano ba yan? Yung sa PNP? Dison ba yun? Nawala sa ulo ko yung yung almost 1 ton. Okay, kuha nyo na, no? Yung inimbestigahan sa Senado, yung 1-star general, no? Yun, tignan nyo yun, parang formang kulay green yung packaging. Tapos yung sa Baguio na nahuli, parang mga formang tea bags yung pinaglagyan, no? Ganon din yung ibang huli sa Pampanga ba? So kung titingnan nyo, kung yung legit na operation, right away, makita nyo sa packaging, pare-parehas ang itsura. Ito hindi eh. Merong may kulay green, merong bear, parang puting ek-ek. So parang pinagsama-sama. Kaya nga nandun yung chismis, yung thinking na pinilit ba na pinagduktong-duktong yung mga stock and then to come up with the biggest haul ng shipment, which is almost 2 tonelada na kamo, no? Pero tapos isang driver na hinire pa nila for 6,000, no? Hindi pa kanila yung van. Okay lang yun, let's give it para pakawalan nyo na yon. Pero kung ako kasi ang drug lord, kung titignan ko yung cost of doing business, kung titignan nyo yung magkano ba ang puhunan ko sa 1 gramo, magkano ang puhunan ko sa 1 tonelada, you're talking of almost 2 tons, no? So ang 1 kilo magkano? So kunyari sa 13.3 billion worth daw ito, kunyari yan yung street price, no? Yan yung customer price, retail price, 13.3 billion. And considering that it's an illegal substance na may mga kanakanang huli-huli, etc., etc., may mga lagay-lagay,
at may mga cost ng, cost of security tracking, bribing people in government, especially the uniform personnel, yung PNP na siyang huhuli, PIDEA. Let's say, kunyari, separate mo yung cost ng product mismo, nasa, sa 13 billion, palagay mo na, safe ba to say, 2 billion yung worth ng produkto? 2 billion. Kasi definitely, yung droga, ang laki ng profit niyan, no? Kasi in demand in demand, illegal. So, palagay mo 2 billion. And then yung cost ng bribing, they can pay 100 million sa isang kunyari sa customs o kaya sa port of entry, no? Either customs, coast guard or whatever, they can pay people, they can pay law enforcement. How much more money? So, meron kang tinatawag ng yung cost of product and cost ng operations. Yung operations, pagka pumasok na siya sa port of entry, no, ita-tracking mo na siya, securing it, and then lalagay mo na sa mga safe houses mo, and then for distribution. So cost of operations, lahat-lahat, abutin mo siguro another 1 billion or 2 billion na rin kamo, so 4 billion. Punto. If I am the drug lord, kung ako yung businessman, from the point of view ng business, malaki yung pinag-uusapan natin pera, malaki investment ko. Kung 2 billion na lang kamo, Diyos mio, 2 billion, nilalagay ko sa isang tracking na walang kasama. Stupid stupid. Kaya nga ang dyan, at the very least, no? Kaya nga ako nagbabayad kunyari ng mga general, hoy, baka may sabihin ako drug lord, hindi ako drug lord. Operator lang ako, na intel operator lang ako. I'm looking at it from the standpoint ng military standpoint, no? How people operate. Know thy enemy. Sun Tzu, know thy enemy. Okay? So, kung ikaw yung drug lord, you have 2 billion na naipasok dyan, at least 2 billion o kaya 4 billion, you do not ship 4 billion in one setting kasi yung 3 billion, yung 13 billion na yon, that's the selling price na, street price. So, kung titignan mo, ang laki ng cost, ang laki ng ang laki ng value, street value. Pero kung titignan mo yung cost of doing business, kunyari 4 billion, easily na ipasok mo na dyan, puhunan mo. Ang laki nun, 4 billion, ilalagay mo na sa isang truck, sa isang photon, sa isang van, no? Mali doon, hindi tama yun eh. And kahit ako gumastos ng 10 million sa isang araw para lang sa security, kahit maglagay ako ng 10 tao na sindikato, na most trusted ko, bayaran ko ng tigi 1 million yan, masecure ko lang yan. Pero 1 billion lang worth, 1 billion worth, susubukan ko lang, no? Hindi ko pagsasamahin yung 2 billion, malaki masyado ang mawawala sa akin kung makulimbat yan, kung maharang yan, kung na-operatan yan. Hindi ko pa rin alam. I'm thinking as a drug lord, hindi ko alam kung merong butas sa aking organisasyon at aking pinapaimbestigahan at pinapabuntutan ang mga member ng sindikato, yung medyo questionable. Kunyari si General, o kaya si Colonel o si Major, iba-iba, hindi sila magkakilala. Meron bang compartmentalization na tinatawag. Pero, kumbaga kaya nga ako kukuha ng general na kaya kong bayaran eh. Para sasabihin ko kunyari, general na yun, dadaan to sa ruta. Mag-inspection doon sa area, kuhanin niya lahat ng tropa eh. Kuhanin niya lahat ng PNP para walang mag-checkpoint eh. Pero ba't may nag-checkpoint doon? Isang mali yun eh. Kung meron kang mga military guys or ex-military guys or PNP guys, PDEA guys in your organization, because that's a very, very important thing to do when you are worth billions in drug money, billions. Of course, you have government officials, you have government control points like yung Bureau of Customs na yan, yung Coast Guard na yan, na all they have to do is they operate somewhere else because thin line masyado. They operate somewhere else, kunyari yung mga law enforcement, para papasok yung iyo. Papasok. Wala sila. So hindi sila malilintikan sa na nakalusot sa kanila kasi nag-operate sila justified, nag-operate sila nakatimbre ba. So ganun din sa customs naman, palulusutin nila kasi binibigyan ng pera.
na nalulusot kagaya ng nangyari dun sa ano no, magnetic lifter no. Ilang tonelada 'yon? O 1.6 billion worth ba 'yon? Supposed to be another big haul. Pero ngayon 2 tonelada. Okay. So ang sarap pag-usapan eh. Pero yun nga, I do not want to belabor on it so much kasi nga ang daming umikot ngayon sa social media yan, dami-dami, baka maumay kayo eh. Gusto ko lang idagdag yung sa side ko. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!